Sa verse 11, but the land whither you go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven. A land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. Sa Psalms chapter 32, verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes, with mine eye. Anas kong dalhin sa ating kalagitnaan ang isang mensahe na aking pinamagatang, the eyes of the Lord are always upon you. Praise the Lord. Mahilingan natin na mag-pray. Sister Tess Bulusan for the prayer. Makapulo po kayo. Alam natin na yung nakarang taon, year 2024, ay marahil hindi rin naging madali para sa marami sa atin. Kumbaga, nakaranas din tayo ng mga pagsubok, ng mga karamdaman, pero ang nasumpungan natin na ang Diyos ang nagbibigay kagalingan. At maaaring iba ay nakaranas ng kakulangan, financially, materially, pero nasumpungan natin na ang Diyos ang siyang nagkaloob ng ating mga pangailangan at ang Diyos ay hindi po nagkulang sa bawat isa sa atin. And we may have experienced some kind of difficulties, kahit pang problema sa pamilya, sa trabaho, sa ating pagpaugnay o relationship, kahit na sa mga pagsubok sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay ating mapasan, ating napagtagumpayan dahil sa ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagbiyay. Amen. He's a God who is gracious. Siya ay Diyos na mabuti. Amen. At ang lahat ng ito ay ating napagtagumpayan dahil sa Kanyang tulong at kabutihan. Amen. We thank God for the victory that God has given us, and we thank God for His divine favor. Tayo ay nakarating sa taong 2025, hindi sa, sabi nga, hindi sa swerte, kasi yung previous year, nung nagbagong taon, naghanda tayo ng 12 klaseng bilog na prutas. Amen.
Sabi nga nila sa kaugalian ganoon ay wala namang sinuwerte maliban na lang sa mga tigil. At tayo ay nandito dahil sa biyaya sa bagat. It's truly the Lord is our help in time of trouble. Kasi nga, sabi nila na hindi na raw dapat maghanda ng bilog na prutas kasi ang swerte ay gugulong. Hindi sa swerte kundi sa biyaya ng Diyos. Kasi kaano man tayo nag-observe ng mga pamahiin o gaano man karaming bilog na prutas ang hinda natin, pero kung tamad ka naman, wala rin mangyayari. Kung walang pagsisikap, di man tayo maging matapat sa Panginoon, bali ang diyan ng Diyos ay hindi niya igagawad sa atin ng lubos. Amen. So tayo nandito mga kapatid, we are standing on the threshold of a new year at handa na harapin ang mga challenges. Pero alam natin na kung paano tayo tinulungan ng Panginoon sa nagdaang taon, the same God na ating pinaglilingkuran, na sa Kanya tayo nananalig at nagtitiwala, ang saring tulong natin mga kapatid. So the steadfast hand of God will be there to continue to guide us. Sabi nga na ang time flies, no, ang bilis ng takbo ng panahon, time passes so swiftly, hindi natin mamalayan, Pasko na naman ulit. Sabi nga na 361 days na lang bago Pasko. Pero ang isa sa kaloob ng Diyos na masabi natin na walang bayad ay ang panahon. Time is free, but time is priceless. We cannot quantify, hindi natin malagyan ng word kung as far as currency is concerned ang panahon. Binigyan tayo ng Panginoon upang ating gamitin. No? Time is something that we own, that we can use, but it's something that we cannot keep. Yeah, we must have to, sabi nga, you can spend it, but you can also lost it. And if time is lost, you cannot get it back. You cannot regain time. And time lost or wasted can never be regained. At ang pagsayang sa ating mga panahon, mga kapatid, ay sabi nga it really means wasting life itself. Kasi ang ating panahon, it consists of moments, minute, and then hour, and weeks, and months, and years. And then years natin, that consists our life. No, wasting time is wasting life itself. And then at time you cannot store it or you cannot preserve it. And then sabi na time waits for no man. Ang sabi ni isang historian na si Heraclitus na you cannot step into the same river twice. Nang ibig sabihin na ang lahat ng bagay ay laging nagbabago. There is nothing constant in life. And change is something that is only change is constant. At nahulugan na patuloy ang pagbabago ng mga tao, patuloy na pagbabago ng mga sitwasyon. Okay? That you will never meet the same situation or circumstance twice. And there will never be another 2024. Kumbaga ito ay lumipas at hindi na muling babalik pa. Amen. So, ang panahon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay maaaring natin gamitin para lamang sa pansarili, na simply for material pursuits. But maaari din natin itong gamitin tungo sa pagkamit ng mga bagay na mayroong walang hanggang kabuluhan.
Amen. That we can all use our times, we can also use our times for things of eternal value. Amen. And sa pagsimula ng bagong taon, mga kapatid, ito ay nagpapahayag that God is giving us a fresh, brand new start. Sabi nga na before us is a blank page for the continuation of our life story. Maaaring isang bagong kabanata, a new chapter, and maaaring magbibigay sa atin ng panibagong mga karanasan, new challenges. Pero kung nais natin na ang kabanatang ito ay maging matagumpay, lagi natin gawin na ang Panginoon Jesus ang sentro ng ating buhay. Amen. The Lord Jesus Christ must always be the center of our life story. Din sa pagharap natin, then maaaring tayo ay nagkamali, we have made some mistakes, maaaring tayo ay nakaranas ng kabiguan ng nakaraang taon. Ang sabi dito na simply we'll have to learn from our mistakes. Do not blame others, huwag po natin sisihin ng iba. Kumbaga, yung mga pagkakamali na yun is not, hindi nangulugan na yun ay katapusan. It's simply they are stepping stones, mga kapatid, kung sa pag-abot pa natin ng malalaki pa at mas mahalagang bagay sa paglilingkod sa Diyos. Amen. And this new year will give us new opportunities to start over. Amen. Maaring iba't ibang mga alaala ang hatid ng 2024. Sabi dito, simply cherish the memories. Amen. Lagi nating nababanggit na harapin natin ang bagong taon na walang sama ng loob. Amen. We'll have to let go of grudges, resentment, bitterness, ill feelings. Mga kapatid, we must have to learn to forgive and move on. Dahil sa mga bagay nito ay napakabigat dalhin if we will carry it over to the new year. Now, we'll have to continue to step forward with a purpose na may pananalig at panampalataya sa plano ng Diyos na siya ang patuloy na gumagawa sa ating mga buhay, na God is guiding us in fulfilling His divine purposes for our lives. Amen. At ang pagganap natin sa kalooban ng Panginoon ay one step at a time, one day at a time, mga kapatid. Then, simply patuloy tayo na manalig sa gabay ng Panginoon as He leads us the way. Leads us in our journey. Ang sabi nga, this new year, mga kapatid, ay sa atin, it's yours. No, embrace it and use it for God's glory. Amen. At sabi nga na maaring in the year 2024 ay we have committed some mistakes. Amen. We have failed. But yung failures natin, we have left us broken. Pero ang merong isang quotation na sasabi na tayo ay katulad sa mosaic art na they are beautiful work of art made of broken pieces. Amen. Ang Panginoon ang sabi, God has allowed us to pick up the broken pieces at muling binuo ng Panginoon, making it a beautiful work of art. Everybody say amen. Sa talatang ating binasa, mga kapatid, ay nagsasabi na ang inihanda ng Panginoon sa bayan ng Israel na isang lupain ay isang lupain na mayroong mga burol at may mga lambak, a land of hills and valleys, and it is a land that is well watered, na it drink water from heaven. Pero ito isang lupain na inalagaan ng Diyos, a land that God cared for. At ang mga mata ng Panginoon ay nandun lagi. The eyes of the Lord, our God, are always upon it, mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Amen. At ito ay nangahulugan, mga kapatid, na ang Diyos is a God who cares for us,
siyang nag-aalaga sa atin. Tayo ay kanyang nililinga. Tayo ay ang pagmamalasakit at kagandang loob ng Panginoon ay sa bawat isa sa atin. Amen. And then God watches over us. Ang Panginoon ang nag-iingat o kaya nagbabantay sa atin. At alam ng Panginoon ang bawat situations o circumstances na dumarating sa ating buhay. Amen. Ang lagi natin nababanggit na kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin at alam ng Panginoon ang laman ng ating mga puso at kaisipan. Alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Amen. Ang sabi sa Nahum chapter 1 verse 7, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knoweth them that trust in Him." Amen. Ang Diyos ay mabuti, isang kanlungan sa araw ng kabagabagan. At kilala ng Diyos ang sa Kanya ay nagtitiwala o nananalig. Amen. As we step into an unknown future, palipahawakan natin ang sinabi ni Moses sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. "It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed." Amen. Na ang Panginoon ang siyang nasa inyong unahan at kasama niyo ang Panginoon. Hindi niya kayo iwanan, hindi pabayaan man. Kaya huwag kayong matakot o kaya manglulupay-pay. Amen. Pali ang lupain na inihanda ng Panginoon sa bayan ng Israel na ang ikaw'y nagpapahayag na pag-ingat ng Diyos sa kanyang mga tao. Praise God. Kung ating basahin pa doon sa Deuteronomy chapter 11 verse 13, mga kapatid, hanggang 15. Praise God. Na ang sabi ng Panginoon na it shall come to pass if ye will hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in His due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Amen. Na ang mga pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, ay mayroong kaakibat na kondisyon. Ang ibig sabihin na dapat pakinggan natin mainam ang mga salita ng Diyos. That we have to hear diligently the Word of God, the commandments na binigay sa atin ng Panginoon. At dapat ibigin natin ng Panginoon ng buong puso at ng buong kaluluwa. Amen. At paulanin ng Panginoon, siya ay magpapadala ng ulan sa ating mga lupain sa takdang panahon. There will be rain in due season, mga kapatid. At you will gather yung mais at mga trigo at wine and oil. Amen. At siyang that He will allow grass to grow in the fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Amen. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay we will enjoy the fullness of God's blessings sa ating buhay. We are serving a God, the God of Abraham, na nangako na, I, the Lord, will bless thee. Na ako ang Diyos na magpapala sa inyo. Amen. Tayo nagpapasalamat. We are serving a God who cares for us. Amen. Hallelujah. Sabi nga, one of the painful experiences na maranasan ng isang tao is a feeling that no one cares. Maaring ito ay feeling of rejection, a feeling of abandonment, a feeling of being unwanted. You are left alone, you're forsaken. Sabi nga, one of the basic human nature is the sense of belonging. Amen. Na yung acceptance o kaya approval. At na mayroong ibang tao na sa iyo ay nagmamalasakit. Praise God.
Ang sabi na nga ating Panginoon Jesus sa Matthew chapter 10 verses 29 to 31 na he was talking about the sparrow na sa pagkasali sa Tagalog ay maya, na ito ang pinakamura sa mga ibon na binibenta lang to for a farthing. Pero sabi ng Panginoon na kahit sila ang pinakamura, mga kapatid, binibenta ng sa murang halaga. Pero ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanila. Ni isa man sa kanila hindi nahulog sa lupa na hindi alam ng Diyos. Na not one of them shall fall on the ground without your Father. I mean, without your Father knowing it, or without the Father's care. Praise God. At ang sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong matakot sapagkat ang ating halaga sa harapan at panin ng Diyos ay higit kaysa mga maya sa ipapawid. Amen. Na God is so concerned for us na our hairs on our heads are numbered. Na alam ng Panginoon kung ilang bilang ng buhok natin. Amen. Sabi ko nga na minsan, ang Diyos ay ba hindi na mahirap magbilang sapagkat wala ng buhok. But sabi dito ay alam ng Diyos ang bawat bilang o ang bilang ng bawat buhok natin. No, our value to God is more than the value of many sparrows. Amen. He cares for us and that the very hairs of our head are all numbered. Amen. Na sabi dito, fear not therefore. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot sapat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Nasabi sa Matthew chapter sa ipapawid ay hindi sila naghahasik, nagdisona, at hindi sila nag-aani, no, hindi, they gather not grain into the barns, pero ang Diyos ng ang ating makalangit na Ama ay pinapakain sila. How much are you not much better than they? Amen. Sabi sa verse 29, yet I say unto you, sa verse 31, ang sabi ng Panginoon, na huwag tayong mag-alala kung ano ang ating kakainin, kung ano ang ating inumin, kung ano ang ating isusuot, sapagkat alam ng ito mga bagay na hinahanap o these are the things that the Gentiles seek. Pero alam ng Diyos natin sa langit na alam niya kung anong ating mga pangailangan. Our Heavenly Father, know it that we need all these things. Amen. Ang gawin lamang natin ay unahin natin, praise God, ang kaya ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay daragdag niya sa atin. Praise God, hallelujah. Take therefore no thought of tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Praise God. Ay mga kapatid, maaaring sa tao ay hindi tayo pahalagahan, hindi tayo tanggap. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran is the God who cares for us. Amen. At tayo mahalaga sapagkat tayo tinubos ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mamahaling dugo na ito ay higit pa sa pinakaginto. Amen. At ang pagmamalasakit sa atin ng Diyos ay hindi lamang sinusukat sa material ng mga pagpapaalang ating natanggap sa Panginoon, pero ang kahalagahan natin ay dahilan sa tayo ay ang object na tinubos tayo ng Panginoon nung siya nag-alay ng kanyang sarili doon sa krus. Amen. God has given us na higit kaysa material ng mga bagay sa mundong ito. Ito ay ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amen. The gift of eternal life. Amen. In the sight of God, we are precious because we have been purchased by the blood, the precious blood of Jesus Christ. Amen. Sa year 2025, mga kapatid,
ay maaaring din. So, sabi nga, they could also be 2025 may also bring its share of trials, difficulties, burdens. May mga kabigatan din na maaaring nating harapin. Pero ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him, for He careth for you. Milagag natin sa Panginoong lahat ng ating kabalisahan, sapagat ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Praise God, hallelujah! Praise God! Ang sabi ng Panginoon na the eyes of the Lord will always be upon Him. Ito na ang lugar na ang mga mata ng Panginoon ay laging suma sa atin. Praise God, hallelujah! Na ang Diyos ay kasama natin, ang ibig sabihin na God is always with us, even at times when we feel His presence or not. Pero lamang dapat yung pananalig natin sa Kanyang mga pangako. Amen. Even if we will go through pain and sufferings or adversities, lagi nating tandaan na ang Diyos ay kasama natin. Amen. In our most fiery trials. Amen. Even at times when we feel we are at our worst. Amen. Even if we are going through our deepest valley. Amen. Even if we are going through our most severe storm or terrible storm sa ating buhay. Na ang Diyos ay nangako na, sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 5, iwasan natin ang covetousness o paging mapagimbot. Lumayo tayo sa pag-ibig sa salapi. Keep ourselves from a lack of money. Amen. Sapagkat dapat tayo magiging kontento o maging satisfied sa anumang bagay na mayroon tayo. Sapat nangako ang Diyos na I will never leave you nor forsake you. Praise God. Hindi ko kayo iwanan ni pabayaan man. Praise God. Pag sabi natin, the eyes of the Lord, ito ay figurative language. Tinawag sa theology na anthropomorphism. Ito ay interpretation of the non-human in terms of the human so that humans can understand. Ang Diyos bilang Espiritu, walang physical na mga kamay o mga paa o puso, mga kapatid. But the Bible describes the infinite God in finite human terms in order for us to fully comprehend Him. Kung sabi natin, the hand of God, hindi yung physical na kamay, kundi it speaks of God's authority and power. Kung sinabi natin, the heart of God, it speaks na God is a God na may emotion, He feels, He loves, He cares. He's a God of compassion and mercy and anger, mga kapatid. Pag sabi natin, the fear of God, that means that ang Panginoon ay He is also a God of movement. Amen. Beholding that, beholding the evil and the good. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Nakita niya ang mabuti at masama. It signifies God's omnipresence na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. God is everywhere. Ito ay nahulugan ng God is omniscient. He is a God who is all-knowing. He knows all things. He sees all things. Amen. It speaks of God who is ever-living present. The ever-living present. The ever-present God. Amen. The eyes of the Lord are everywhere. It means that God is aware. Alam ng Panginoon ang bawat detalye ng ating pamabuhay. Alam ng Panginoon kahit ng ating mga lihim sa kaibuturan ng ating mga puso. Sa Panginoon, walang anumang bagay na naliligid o na tatakpan. Ang bawat bagay ay hayag sa kanyang paningin. Amen. God knows the very details of our lives. Yung choices natin. God is not blind to our circumstances. Amen.
Praise God. But it's wonderful to know that God we are serving cares for us. Amen. And He knows, alam niya ang ating mga sitwasyon. Amen. And He knows the situations that we will go through in the future. Amen. Praise God. Hallelujah. At isang magandang bagay na lalaman tayo sa anong future. Di natin alam kung ano ang magiging mangyari sa ating hinaharap. Pero ang Diyos na nanguna sa atin ay kasama natin. And He knows the way. Amen. Sometimes sa ating paningin, sa difficult situation, it may be the end. Pero sa Panginoon, it's simply a bend. Amen. Na tayo ay binibigyan ng isang detour tungo sa isang panibagong mga victory sa tagumpay sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasama natin ng Panginoon. Amen. And sabi ni Paul, if God be for us, then who can be against us? Because we are more than conquerors through Him who loves us. Amen. Alam mga mata ng Panginoon nakatun sa atin sa pasimula lamang ng bagong taon hanggang sa katapusan ng katapusan ng taon. And He watches over us, mga kapatid, regardless of the seasons. Kung ito man ay tag-init o tag-ulan, iingatan tayo ng Panginoon. Maaaring ito ay may mga panahon ng kapayapaan o kaya kagulumihanan. Tayo ito man ay panahon na mapayapa o panahon na pagbagyo. Amen. Could be a time of adversity or prosperity, rain or sunshine. Ang Panginoon, ang mga mata ng Panginoon sa atin pa rin nakatuon. Amen. The eyes of the Lord are always upon you in the beginning of the year, even until the end of the year. Praise God. Hallelujah. And because He is with us, we can face tomorrow without fear. We can face tomorrow with confidence and assurance that everything will turn out well. Sapagat ang lahat ng bagay ay gagawa ng magkalakip-lakip sa ikabubuti sa lahat ng mga umibig sa Panginoon ang tinawag ayon sa kanyang kalooban. Because God is with us, His grace is with us. Amen. The ever-sufficient grace of God, the manifold, abundant grace of God. Praise God. Hallelujah. Sabi ng mga kasulatan, binasa natin sa Proverbs 32 verse 8. God will give us instructions, tayo tuturuan ng Panginoon sa landas na ating tatahagin at pangunahan tayo sa Kanya, pamagitan ng Kanyang mga mata. I will guide you with mine eye. It speaks of ang Diyos ay lagi nakatingin sa atin, nag-ingat sa atin mula sa anumang kapahamakan, keeping us away from anything that is harmful, anything that is destructive. He will keep His eye on us. The eye of God signifies the loving care and concern ng Diyos sa atin. His protection and provision. Sabi sa Psalms 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Amen. Nais natin, mga kapatid, na ang mga mata ng Panginoon ay lagi sa atin na tayo kanyang iingatan. Naroon dapat yung patuloy na mayroon tayong pagkatakot sa Kanya. Amen. The eyes of the Lord are upon them that fear Him and hope, and them that hope in His mercy. Amen. Praise God. Dapat tayo lumakad na mayroong pagkatakot sa Diyos. Ang mga taong hindi na kumikilala sa Panginoon, hindi sumusunod sa utusan ng Panginoon, walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. They have no fear of God in their eyes. Amen. And if we have fear of God, dapat we have to keep ourselves away from sin. Iwasan natin ang kasalanan. Ibigin natin ang katwiran. At sino mang umiibig sa katwiran ay napupuot sa masama. Amen. We have that godly fear. Then we become obedient to the Word of God, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Praise God. Hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Katakutan ninyo ang Diyos. That means godly fear. Amen. At sundin ang kayong mga kautusan. Ito ang buong katungkulan ng tao.
This is the whole duty of God. Sabat dalhin ng Panginoon lahat ng bagay sa hatulan. Ito man ay mabuti masama. Kahit na lihim na mga bagay. Praise God. Hallelujah. So, dapat tayo ay mayroong worship God. We have to worship God in the beauty of His holiness. Amen. Praise God. Hallelujah. We have to shun pride. Layuan natin ang kayabangan at pagmamataas na dapat paglingkuran natin ng Diyos na mayroong pagpapakumbaba. Praise God. Because God resisted the proud, but He gave it more grace to the humble. Amen. We have to continue to trust God and love the Lord with all of our hearts, with all of our soul, with all of our might. Praise God. And sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are upon their prayers. Amen. Mumuhay tayo ng matuwid kung nais natin na mga paningin ng Diyos, pag-ingat ng Diyos ay sa atin, mga kapatid. At ang kanyang mga tainga ay bukas sa ating mga panalangin. Praise God. The Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His mercy. Sa ating buong buhay. Amen. Sa pagharap natin sa ating bagong taon, we must have to make that commitment or recommitment na ang pinakahangarin natin sa ating buhay ay gawin natin kung anong mga bagay na sa Diyos ay makapagbibigay kaluguran. Amen. And we have to please Him. Amen. And we have to fear Him because it is those that fear Him where God takes pleasure. Amen. And hope in His mercy. Sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos at hindi natatakot sa Diyos, ay gawin lamang nila mga bagay na maging aya-aya sa kanyang sariling mga mata. In this New Year, mga kapatid, there will be times that we will stray from the path of God. Maring tayo ay maligaw na landas, maring masuway natin ang mga kutusan ng Panginoon. Amen. And sometimes we do all things on our own, according to our own will. Amen. That we do things which are not pleasing in the sight of God. But somehow, there's always our hope in His mercy. Ang pag-aasa natin ay ang Kanyang kahabagan. And we thank God that the Lord's mercy, amen, are new every morning. If it is not of God's mercy, we have been consumed. Praise God. His compassions fail not. The mercies of God are new every morning. Great is His faithfulness. Dakilaan katapatan ng Panginoon. Amen. And God will always be true to His promises. And His promises that He will deliver us. He will deliver our soul from death. Amen. That means protection. And then He will keep us alive even in time of famine. And that speaks of God's divine provision. Ay kailangan lang natin ay maging matapat sa paglilingkod sa Diyos. Amen. We have to be faithful even in small things. And He that is faithful in least will also be faithful in much. Praise God. Hallelujah. We must have to do the right thing even if no one is looking except God. Amen. We have to serve God with sincerity and integrity na tayo maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon sa maraming mga tao kahit na sa ating mga pag-iisa. Amen. Praise God. Hallelujah. Because that is called integrity. We have to hope in His mercy. Walk righteously. Amen. At ang pangako ng Panginoon, His eyes will be upon us from the beginning of the year even until the end of the year. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Year 2025, maaaring may dalang mga kabiguan din. Could be pain and heartaches. Mga pagsubok, kahirapan. But we have the promise of God that His eyes will always be upon us. The eyes of the Lord thy God will always be upon me and always be upon you because He cared for us. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sa Luke chapter 22 ay pinapamagit natin to. Si Peter, mga kapatid, nung sinidala doon sa bahay ni Caiaphas na siyang high priest.
Tinanong, nagtanong sa kanya, kilala niya ang Panginoon, kasama niya ang Panginoon. He denied the Lord 3 times. Pinagkailan niya ang Panginoon, sabi hindi niya siya kilala. And then, nakakrow. Tumiyak ang manok. At naalala ni Pedro, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon, noong siya ay nangako sa Panginoon, sasama ko kahit sa iyo, sasama ko sa iyo kahit sa kulungan o sa kamatayan man. Sabi ng Panginoon na you deny me 3 times. Before the cock crow. Then makita natin na sabi sa verse 61, the Lord turned and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Then Peter went out and wept bitterly. Nung siya tinitigan ng Panginoon Jesus, naalala niya ang sinabi ng Panginoon na bago tikilaw kang manok, ako ay pagkailan mo ako ng 3 beses. Then lumabas si Pedro at siya tumangis ng mainam. Yung titig ng Panginoon, it was a look of love and compassion. Amen. It may mean a look of disapproval. He denied him. But that look is a look of forgiveness and mercy. Amen. Na ang titignan ng Panginoon is a look of reconciliation and healing. Praise God. Hallelujah. Na maaaring ang ibig sabihin ng mga titig ng Panginoon ay may minsan nagsasabing, Pedro, hindi mo kayang sumunod sa akin sa iyong sariling kakayanan. You cannot do it on your own strength. Praise God. Pero darating panahon na ilalagay ko ang aking espiritu sa loob mo at ang espiritu na yon ang maging kapangyarihan na ikaw ay aking magiging saksi. Amen. Praise God. At iyon ay maging kapangyarihan na ikaw ay magkaroon ng kalakasan na sumunod sa akin anuman ang pagsubok na iyong harapin. Yan sabi ni Pablo na dapat tayo ay we should be drunk. We should not be drunk with wine wherein there is excess, but we must always be filled with the Spirit. Amen. At we'll walk in the Spirit that we will not fulfill the lust thereof. Na tayo ay lumakad sa Espiritu upang huwag natin ganapin ang mga kita ng laman that will not fulfill the lust of the flesh. Amen. But the eyes of the Lord will always be upon us. Amen. He will take care of us as the apple of His eye. Sa pagkasalin sa Tagalog ay salamin ng aking mga mata. Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Yung apple of His eye signifies something very precious. Mayroong mahalaga sa ating buhay kundi yung ating eyesight. Ating alagaan yung ating paningin. It is carefully guarded na kahit na mabuing lang, tayo ay nababahala. And ating ingatan na ito ay hindi mawala. No, that's pagsabi ding apple of His eye that speaks of God as object of affection. Sabi, he kept him as the apple of His eye. It means of God's loving watchful eye over us. It speaks of safety and protection. Amen. Nangako ng Panginoon na tayo ay Kanyang pangunahan, tayo kanyang sasamahan, at tayo Kanyang iingatan. Amen. Sa buong taon. Praise God. Hindi lamang bagong taon, kundi sa sunod pang mga taon. Amen. Hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Praise God. But this speaks of God's promise that He will take care of us throughout the year. Amen. Ang sabi ng Panginoon, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dahil sa sama ng pananggang sa kawakasan ng sanlibutan. Praise God. Amen. We thank God that we are serving a God who cares for us. And His eyes is always upon us.
Praise God, from the beginning of the year to the end of the year. Praise God. Day in and day out, naroon ang pag-ingat ng Panginoon. Naroon ang pagpapala ng Panginoon. Praise God. It says, continue to have a godly fear. Continue to trust the Lord. Continue to live righteously. Amen. And continue to obey the commandments of God. And continue to love God with all of our hearts, soul, and mind. Or soul and mind. Praise God. Then we can have the assurance that the eyes of the Lord will always be upon us. Amen. Everybody say amen. Hindi po na tayo lahat po ay tumayo. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Sa masimula ng bagong taon, can we just pray together as a family? Kung sino kung member ng family ay magsama-sama habang we will pray together. Amen. Simulan natin ang bagong taon na sama-sama panalangin. Thank the Lord for His blessings, thank the Lord for His guidance and protection. And then pray that the same protection and guidance and blessings ng Panginoon, ang favor ng Panginoon isa sa atin sa isang taong darating. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, thank you Jesus. Can we just come to the Lord in prayer as a family? Maring mag-lead ang